So, una, yung maliit na town. Pangalawa, yung pinakahamak na ruler. Pangatlo, pinanganak siya sa manger. Di ba? Alam po natin yan sa Luke 2:7. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Binalot niya sa lampin na ang sanggol at iniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ano bang ah, ibig sabihin ng sabsaban? Bakit, ano ba ang gamit ng sabsaban? Dito yung mga hay, ito yung mga cattle, dadalhin doon, lalo na pag malamig, kasi winter na, parang winter yata yun nung pinanganak si Jesus. So, very important dyan sa mga, yung mga may-ari ng mga cattle, kasi, masusustain yung needs ng kanilang alaga. Siyempre, diba, kailangan masustain dahil yung gatas, yung meat. So, bakit doon pinanganak si Jesus o bakit doon niya pinili na mga ipanganak siya? So, ano ibig sabihin? Si Jesus ay dumating hindi lamang sa ating espiritual na kalagayan, ngunit meron siya nandito ako sa lugar na kung saan hindi lamang spiritual, pati yung physical yung pangangailangan. Nakikiisa ako, naintindihan ko ang inyong pangangailangan. So talagang makikita mo na gusto talaga ng Panginoong Jesus magkaroon ng koneksyon sa mankind. Hindi yung di ba? Naisip ko pa nga dito, binalot ng kanyang ina, binalot ni Maria ng lampin. Sabi ko na, grabe ang lamig. Pero, tiniis lahat yan ng ating Panginoon. O, talagang, sabihin na natin, Panginoon siya. Pero, tao pa rin siya nakarating dito sa atin sa mundo. Kaya, makikita na talagang yung pinaka iniisip niya, pupunta siya dito, hindi para siya i-declare na King of Kings, kundi para ang bawat isa ay kanyang isalba sa kasalanang mortal.